Eto na, hindi na nakayanan ni Sara Duterte. Kaya't nagdesisyon siyang bigla na isuko na ang kanyang sarili. At nang sa ganon, ang sabi niya, para mawala ang kanyang kasalanan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Biglang pangyayari. Mga kaibigan, Sara Duterte sumuko na din. Nako po, speaking of suko, ay ano ang nangyari, mga mahal kong taga-subaybay? Kasabay ng kanyang pagsuko, ay nakonsensya na ba ito? Ay wala naman o itong konsensya. Bakit nakonsensya ito? Iyan ang malaking tanong, mga kaibigan. Ano ang nangyari sa kanyang pagsuko ng sarili, mga kaibigan? Ay napakainit pong usapin, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi po ito fake news. Ibabagi ko po sa inyo ang anumang resibo, katibayan, ang biglaang pagsuko ng sarili ni Sara Duterte na mainit na usapin ay nakonsensya na. Ay ang tanong nga ng taong bayan, may konsensya ba ito? Wala naman itong konsensya, o baka ngayon lang na konsensya kaya sinuko ang kanyang sarili. Mga kaibigan, bago ko po ibahagi sa inyo ang complete details, ay gusto ko muna humingi sa inyo ng isang like ng video na ito. Kung nagustuhan nyo po, paki-like lang. At sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Eto na, ibabahagi ko po sa inyo. Naniniwala po ba kayo na ito ay may konsensya, si Sara Duterte, kaya biglang sinuko ang kanyang sarili? Ay sa bagay, malapit na ho ang mahal na araw. Kailangan ay magnilay-nilay. Ay baka ito'y nilay-nilay. At doon sa kanyang pagmuni-muni, pagnilay-nilay, ay pumasok ang konsensya na walang konsensya na ganito ang gawin niya. Mas maganda pa ho, mga kaibigan, ay ibabahagi ko po sa inyo, ipapanood, ipaparinig na mismo galing sa kanyang bibig ang tunay na dahilan ng pagsuko ng kanyang sarili. Ano ang tunay na dahilan? Ayaw ko naman pangunahan itong si Sara Duterte sa mga tunay na dahilan. Kaya dito muna, mga kaibigan, gusto ko munang manggaling sa kanyang mga bibig ang mga dahilan. Ito. Go. Madayaw, ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, pag-aayuno at pagbubukas ng ating puso. Ngayon, Aba! Ay, nakita nyo, entrada pa lang, nakikisa si Sara Duterte sa pag-aayuno at pagbubukas ng puso ngayong Holy Week, mahal na araw. Nako, ay talagang matindi ito, mga kaibigan. Ay matutuklasan po natin dito ang katotohanan na sa kabila ng pagsuko ng kanyang sarili, ay ano ang kanyang naisip kung bakit niya nagawa ito. Ito. Semana Santa. Ito ay mahalagang pagkakataon upang pagnilayan natin ang banal na pag-aalay ng buhay ni Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ay kaya pala sumuko itong si Sara Duterte ay para maligtas sa kanyang mga kasalanan. Aba, ikaw ba pag sumuko ay maliligtas ka sa mga kasalanan? Sa batas ng tao, kapag ikaw ay sumuko sa role ng batas ng Republika ng Pilipinas, kapag ikaw ay sumuko, ay mahabang proseso para ikaw ay mapawalan sala. May mga legal na proseso na pagdadaanan. But dito sa kanyang binabanggit, para siya ay mawala ang kasalanan, kaya sinuko niya na ang kanyang sarili. Ay ito, mga kaibigan, mas mabuti pa nga
Katulad ng nasabi ko sa inyo, siya na ang magbanggit. Ha? O, ito. Isa ng ilaw sa atin ang sakripisyo ni Jesus at patatagin natin ang ating pananampalataya sa mga panahong tayo ay nagiging mahina, nawawalan ng pag-asa o punong-puno ng pasanin, galit at mga hangaring lumaban sa ating kapwa. Ayan mga kaibigan, isusuko niya pala ang kanyang sarili sa Panginoon Diyos. Katulad ng nabanggit niya, para mawala ang kanyang kasalanan at bahagi rin ho ng Holy Week, ng mahal na araw. Matindi, di ba? Gusto ko munang kunin ang inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Dito sa ginagawa ni Sara Duterte, na pagsuko ng kanyang sarili para magnilay-nilay at yung bukas ang puso para sa kapatawaran. Kayo po ba ay naniniwala na mawawala lahat ang kanyang kasalanan? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Heto pa, patindi ng patindi ho, mga kaibigan. Pakinggan pa po natin. Habang dumaranas ang bayan ng matinding pagsubok at lalong lumalalim ang pagkawatak-watak, ang Kwaresma ay paanyaya para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob at pagbabalik tanaw sa mga pinahalagahan nating mga Pilipino: malasakit, pananampalataya at pagkakaisa. Tularan sana natin Malasakit, pagkakaisa, aba, ay talagang patuloy pa rin ang pambubudol nito. ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ituro ito, palaganapin ito, at gamitin ito sa ating pagsusulong at pagpapalakas ng mga komunidad na nananampalataya, nagsisilbi sa kapwa at sa bayan. Manalig tayo, magkaisa tayo, malalampasan natin ang dilim. Ayan mga kaibigan, manalig. Inuutusan tayo ni Sara Duterte na manalig tayo sa mahal na Panginoon katulad ng ginagawa niya ayon sa kanya. Payag ka ba naman, mga mahal kong taga-subaybay, na utusan ni Sara Duterte na manalig tayo ng tunay at tapat sa mahal na Panginoon? Inireaksyon po kasi yun sabi ni Sara Duterte. Inuutusan tayo manalig sa mahal na Panginoon. Dapat maging set an example ka muna, Sara Duterte, bago ka gumalaw ng ganyang mga hakbangin. Nako, baka tayo ko lang yun sa oras. Bilisan ko na, pinadaanan ko lang ng konti. God save the Philippines. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Nako, God save the Philippines. Ay dapat mawala ka sa pisto, Sara Duterte, para maisalba ang Republika ng Pilipinas sa ika nga po'y tunay at tapat at pagsulong ng mga ekonomiya. Dahil puro kalukuhan ang ginagawa mo, kaguluhan, manggulo ang ginagawa mo sa Republika ng Pilipinas. Mga kaibigan, disclaimer lang ho. Ang sinasabi ko ho, na sinuko na ang sarili ni Sara Duterte ay hindi po sa autoridad, baka tayo ma-misinterpret. Ayaw ko naman kayong bigyan ng anumang fake news. Ang malinaw ho dito ay sinuko ni Sara Duterte ang kanyang sarili sa Panginoon Diyos. At nang sa ganun ho, sabi niya, para mawala ang kanyang kasalanan, bahagi ho ng mahal na araw. Anak ng katakot-takot. Malaking kalokohan to. Ginagamit ang Panginoon, mga kaibigan. Nako, ay matindi talaga ito. Biglang pagsuko ng sarili ni Sara Duterte at nang sa ganon, mawala ang kanyang kasalanan. Nakonsensya na ba ito? Kaya nangyari ang biglang pagsuko? Yan ho, ibinahagi ko po sa inyo ang buong katotohanan. Isang like ko sa video na ito, at siyempre pakishare lang po kapag mayroon kayong pagkakataon. Bye-bye, palapakan.